Taurus, ang babala na iyong naramdaman ay totoo, ngayon, dumarating na ang ginhawa. Taurus, sinubukan mo itong baliwalain, di ba? Yung kakaibang pakiramdam sa iyong dibdib. Yung tahimik na pagbabago sa enerhiya ng isang tao. Yung sandali na lahat ay mukhang normal pero hindi tama ang pakiramdam. Mumiti ka. Nanatiling kalmado. Sinabi mo sa sarili mo, wala naman ito. Pero sa kaibuturan ng puso mo, alam mo. May nagbabago. May isang tao na hindi ganap na tapat. May isang sitwasyon na dahan-dahang bumabagsak sa likod ng eksena. At ang nakakatakot na bahagi. Naramdaman mo ito bago pa man may anumang ebidensya. Pinagdudahan mo ang sarili mo. Nagtataka ka kung baka sobra lang ang iniisip mo. Halos nahikayat mo ang sarili mo na manahimik. Pero Taurus, paano kung ang babalang iyon ay hindi anxiety? Paano kung ito ay proteksyon? Paano kung ang kakulangan sa ginhawa na naramdaman mo ay ang Diyos na kumikilos bago ka masaktan ng mas malaki? Dahil narito ang katotohanan. Hindi ka nagkamali. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng tensyon, kalituhan, at bigat ng damdamin, dumarating na sa wakas ang ginhawa sa iyong buhay. Manatili ka sa akin, ang mensaheng ito ay ang iyong kumpirmasyon. Taurus, hindi ka yung tipo na madaling magpanik. Hindi ka dramatiko. Hindi kayong nag-imagine ng mga problema na wala naman. Sa katunayan, kadalasan ikaw ang pinakakalmadong tao sa paligid. Iniisip mo bago ka kumilos. Pinagmamasdan mo bago magsalita. Binibigyan mo ang tao ng benepisyo ng duda, minsan higit pa sa nararapat. Kaya nang maramdaman mo ang tahimik na tensyon, yung bahagyang kakulangan sa ginhawa, hindi iyon basta-basta. Ito ay hindi karaniwan para sa'yo. Dahil kailangan ng maraming bagay para maistorbo ang iyong kapayapaan. Siguro ito ay isang relasyon na biglang iba ang pakiramdam. Siguro ang mga salita ng isang tao ay hindi tumutugma sa kanilang mga gawa. Siguro isang trabaho, plano, o pangako ang nagsimulang maging hindi matatag. Sinubukan mong panatilihin ang iyong sarili. Sinabi mo sa sarili mo, magpa-patience muna ako. Sinabi mo, siguro pagod lang ako. Patuloy kang nagpakita ng katapatan, kahit na may naramdaman kang hindi maayos sa loob. Pero Taurus, ang iyong espiritu ay hindi nagiging restless ng walang dahilan. Kapag nagbabago ang iyong panloob na mundo, ibig sabihin may pagbabago rin sa labas. At ang pinakamakapangyarihang bahagi, naramdaman mo ito bago pa man ito inamin ng iba. Hindi iyon takot. Hindi iyon kawalan ng kapanatagan. Ito ay kamalayan. At ngayon, malalaman mo kung bakit lumitaw ang kamalayang iyon eksakto sa tamang oras. Taurus, pag-usapan natin ang mga bagay na hindi mo sinabi ng malakas. Yung mga gabi na nanatili kang tahimik. Yung mga sandali na nakatitig ka sa kisam, inuulit-ulit sa isip ang mga usapan. Yung mga pagkakataon na naramdaman mo ang pagbabago sa tono ng isang tao, at agad itong napansin ng puso mo. Sinubukan mong manatiling lohikal. Naghahanap ka ng ebidensya. Hinahanap mo ang mga katotohanan. Naghintay ka ng isang matibay na patunay. Ngunit ang tanging meron ka ay isang pakiramdam. At ang pakiramdam na yon ay hindi umalis. Sinundan ka nito sa iyong mga iniisip. Sinabog nito ang iyong kapayapaan. Pinapaisip ka nito sa lahat ng dati mong matatag na naramdaman. Kinamumuhian mo ang kawalang tatag. Dahan-dahan kang nagtatayo. Maingat kang nagtitiwala. Ini-invest mo ang iyong oras at puso ng may layunin. Kaya kapag ang isang bagay ay nagsimulang maging hindi tiyak, mariin ka nitong ginagalaw. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil pinahahalagahan mo ang seguridad higit sa naiintindihan ng karamihan. At narito ang pinakasakit. Umaasa ka na nagkamali ka. Ayaw mong totoo ang babala. Gusto mo ng katiyakan. Gusto mo ng konsistensya. Gusto mo na bumalik ang lahat sa dati nitong pakiramdam. Ngunit sa halip na kaliwanagan, natanggap mo ang katahimikan. Sa halip na katapatan, natanggap mo ang distansya. At sa halip na kapayapaan, naramdaman mo ang tensyon. Taurus, ang tensyon na iyon ay hindi basta-basta. Ito ay reaksyon ng iyong espiritu sa isang bagay na nagbabago sa likod ng eksena. Naramdaman mo ang bitak bago pa man bumagsak ang lahat. At ngayon, dahan-dahang lumalabas ang katotohanan. Hindi para sirain ka, kundi para palayain ka. Ang babala ay banal na pagkakaayon. Papasok ka sa isang panahon kung saan ang kaliwanagan ay pumapalit sa kalituhan.
Ang kakulangan sa ginhawa na naramdaman mo ay hindi parusa. Ito ay gabay at pagwawasto. May isang bagay sa iyong buhay na hindi na akma sa iyong hinaharap. Maaaring maganda ito sa panlabas. Maaaring pamilyar ang pakiramdam. Ngunit hindi ito nakalaan na sumabay sa susunod mong hakbang. At sa halip na hayaan kang mag-invest ng mas maraming oras, pagmamahal at enerhiya, dahan-dahan ka nitong ginising. Ang babalang iyon ay biyaya. Dalawa, may isang bagay na inaalis para sa iyong proteksyon. Hindi lahat ng umaalis ay pagkawala. Minsan, ang umaalis ay ang mismong bagay na humaharang sa iyong tagumpay. Maaaring naramdaman mo bigla ang emosyonal na distansya mula sa isang tao. Hindi inaasahang alitan. Isang plano na nabigo sa huling sandali. Mga pagkaantala na nakapagod sa iyo. Pero paano kung ang mga pagkaantala na iyon ang nagligtas sa iyo? Paano kung ang distansyang iyon ang pumigil sa mas malalim na pagtataksil? Paano kung ang alitang iyon ang nagpakita ng dapat mong makita? Dumarating ang ginhawa dahil ang hindi matatag ay kusang bumabagsak. At hindi mo na kailangang pilitin ang anumang bagay. 3, papalapit ang pinansyal at emosyonal na ginhawa. May pagbabago rin sa iyong mga yaman. Maaaring nag-alala ka tungkol sa pera. Nag-aalala tungkol sa seguridad. Nag-aalala tungkol sa hinaharap. Ngunit ang panahon ng babala na ito ay tungkol sa pagtuturo sa iyo ng isang mahalagang aral. Mahalaga kung saan mo inilalagay ang iyong tiwala. Dahan-dahang bumubuo ang isang bagong oportunidad. Isang mas ligtas na pundasyon ang itinatayo. Maaaring magsimula ito sa maliit. Maaaring dumating ng hindi inaasahan. Ngunit mararamdaman mong matatag ito. At Taurus, ang katatagan ng iyong wika. Sa emosyonal na aspeto, mararamdaman mo rin ang kagaanan. Ang pagkabalisa na nagigising sa iyo sa gabi ay hihina. Ang labis na pag-isip ay babagal. Magsisimula kang muling magtiwala sa iyong intuition. 4, maiintindihan ng tao na mali ang paghuhusga sa iyo pero huli na. May isang tao na akala mo ay hindi mo mapapansin. Isang tao na naniwala na sobrang pasensyoso ka para umalis. Ngunit Taurus, kapag nakita mo na ang katotohanan ng malinaw, hindi ka nababalik sa ilusyon. At ang pagkaunawang iyon, ang iyong katahimikan, ang iyong kalmadong pagtanggi, ay magsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang pagtatalo. Hindi ka naghahanap ng paghihiganti. Pinipili mo ang kapayapaan. At ang pagpili na iyon ay nagdadala ng ginhawa. Ang babala na naramdaman mo ay hindi tungkol sa pagkawasak. Ito ay tungkol sa pag-angat. Lumalaki ka at lumalampas sa isang bagay. At ang paglago ay nakakaramdam ng kakulangan sa ginhawa bago ito magdulot ng gantimpala. Sa ngayon, papasok ka sa isang mas kalmadong yugto. Mapapansin mo, mas malinaw na mga pag-uusap. Mas madali ang mga desisyon. Mga oportunidad na dumarating ng hindi pinipilit. Ang bigat ng damdamin ay unti-unting nawawala. Ang bagyong naramdaman mo, lumipas na ito. At dahil pinansin mo ang iyong intuition, naiwasan mo ang mas malalim na sugat. Ngayon, dumarating na ang ginhawa. Hindi dramatiko. Hindi malakas. Ngunit tuloy-tuloy. Tulad mo. Hindi mo na kailangang pilitin ang mga kaganapan. Hindi mo na kailangang questionin ang iyong nararamdaman. Pumagitna ang universo. Inalis nito ang mga bagay na hahadlang sa iyo. At ngayon, malaya ka. Malaya na kumilos ng may kumpiyansa, katatagan, at kapayapaan. Sa kulturang Pilipino, tinuturuan tayong magtiis. Maging matatag para sa pamilya. Magsakripisyo. Magpatuloy kahit pagod na. At nagawa mo yan. Ngunit tandaan ito, ang Diyos ay hindi nagbababala ng walang layunin. Kapag ang iyong espiritu ay hindi mapayapa, hindi ito kahinaan. Ito ay gabay. Minsan, tahimik na inaalis ng Diyos ang mga tao. Minsan, binabago niya ang mga plano. Minsan, pinapayagan niya ang kakulangan sa ginhawa para hindi ka mapakontento sa kulang. Ang babalang naramdaman mo, ito ay awa. Pinigilan ka nitong mag-invest sa bagay na sisirain ang iyong espiritu. Ipinakita nito sa iyo kung sino at ano ang tunay na nararapat sa iyong buhay. At ngayon, habang dumarating ang ginhawa, makikita mo ang karunungan sa lahat ng iyon. Maiintindihan mo kung bakit may mga pinto na nagsara. Bakit may mga pag-uusap na nagtapos. Bakit may mga plano na nabigo.
Dahil ang susunod na darating ay may dalang kapayapaan. At ang kapayapaan ay patunay ng pagkakaayon. Magtiwala ka, Taurus. Magtiwala sa banal na timing. Magtiwala sa iyong intuition. Huminga sandali. Hindi ka kailanman nagkamali. Hindi ka kailanman sobra ang sensitivity. Hindi mo rin ini-imagine ang mga bagay. Ang naramdaman mo ay totoo. Yung pakiramdam ng pagkabalisa, yung tahimik na alarma sa loob mo, ito ay ang iyong espiritu na nagsasalita, ang iyong panloob na kompas na gumagabay sa iyo sa mga di nakikitang panganib. Hindi mo kailangan ng malakas na ebidensya. Hindi mo kailangan ng dramatikong patunay. Napansin ng iyong katawan, puso, at isip ang mga pagbabago bago pa man ang iba. At ngayon, sa halip na pagdudahan ng sarili mo, natututo ka ng magtiwala sa kompas na iyon. Natututo kang ang iyong intuition ay hindi kahinaan, ito ang iyong pinakamalaking lakas. Ang panahong ito, gaano man ito kahirap, ay nagpalaki sa iyo. Pinatatag nito ang iyong kakayahan sa pagsusuri. Itinuro nito sa iyo na ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pagkakabit sa isang bagay. Natutunan mo na minsan, mas makapangyarihan ang tahimik na pagbitaw kaysa sa malakas na pagpigil. At dahil pinili mo ang kamalayan kaysa pagtanggi, dahil pinakinggan mo ang tahimik na babala, nagsimula na ang ginhawa na matagpuan ka. Mararamdaman mo ang gaan. Mas mahimbing kang makakatulog. Mapapansin mo na bumabalik ang kaliwanagan sa iyong mga desisyon, damdamin at relasyon. Taurus, inihanda ka ng karanasang ito. Pinrotektahan ka nito. At ngayon, pinapayagan ka nitong pumasok sa isang yugto kung saan kapayapaan, katatagan, at pananampalataya ang gumagabay sa bawat hakbang mo. Nasa eksaktong lugar ka kung saan ka nararapat. At ang katotohanan iyon ay nagdudulot ng kapayapaan na walang ibang makakapalit. Ngayon na dumarating ang ginhawa, muling mag-aayos ang iyong buhay sa paraang natural at madali. Sa mga darating na araw at linggo, mapapansin mo ang maliliit, ngunit makabuluhang pagbabago. Ang mga pag-uusap na dati nakalilito ay biglang magkakaroon ng saysay. Ang mga desisyon na tila imposibleng gawin ay magiging simple at malinaw. Ang mga oportunidad, pareho sa trabaho at personal na buhay, ay magsisimulang lumitaw sa hindi mo inaasahan. Ang bigat ng damdamin ay mawawala, papalitan ng kapayapaan at kumpiyansa. Mapapansin mo rin ang tunay na intensyon ng mga tao. May ilan na tahimik na humihingi ng paumanhin, may iba namang aalis ng hindi nagsasabi. Sa alinmang paraan, lilitaw ang katotohanan, at hindi mo na kailangang mag-alinlangan o sobra-sobrang mag-isip. Pinakamahalaga, Taurus, muling makakaugnay ka sa iyong panloob na kapayapaan. Muling magtitiwala sa sarili. Makikita mo na ang babalang naramdaman mo ay hindi pasanin kundi biyaya. Ang dating hindi komportable ay ngayon ang bagay na naghahanda sa iyo para sa katatagan, paglago, at kaligayahan. At habang nagpapatuloy ang ginhawang ito, maintindihan mo, patuloy kang ginagabayan ng universo. Pinoprotektahan ka, inihahanda ka, at inilalagay ka eksakto kung saan ka dapat naroroon. Ito ang iyong sandali, Taurus, isang bagong kabanata ng kaliwanagan, lakas, at pananampalataya. Pumasok ka rito ng may tiwala. Pumasok ka rito ng may kumpiyansa. At alamin, tama ang iyong intuition, at ang ginhawa ay narito na upang manatili. Kung ang mensaheng ito ay tumutugma sa iyo, kung ang iyong espiritu ay nakikilala ang katotohanang nararamdaman mo, hayaan mo itong maging iyong kumpirmasyon. Ang ginhawa ay hindi darating pa, nasa iyo na ito. Tama ka na mula pa noon. Pinakinggan mo ang iyong intuition. Pinansin mo ang mga tahimik na babala na maaaring hindi napansin ng iba. At ngayon, natatagpuan ka na ng kapayapaan. Huminga ng malalim at sabihin ito ng malakas. Pinagtitiwala ko ang aking intuition. Maniwala dito. Maramdaman ito. Ipagmay-ari ito. Mula ngayon, hindi mo na ipagwawalang bahala ang tahimik na tinig sa loob mo. Hindi mo na dududahin ang iyong instincts. Magpapatuloy ka ng may kaliwanagan, kumpiyansa, at kapanatagan. I like ang video na ito kung nararamdaman mo ang ginhawa na dumadampi sa iyong puso. Mag-subscribe kung handa ka ng yakapin ang katatagan, pananampalataya, at katotohanan. Tandaan, Taurus. Ang babalang naramdaman mo ay totoo. Ang kakulangan sa ginhawa na iyong tiniis ay pansamantala lamang. Ang ginhawang nararanasan mo ngayon ay patunay na ikaw ay pinrotektahan, ginabayan, at handa na para sa susunod na kabanata. Papasok ang iyong buhay sa isang panahon ng kapayapaan. Isang panahon ng kaliwanagan.
Isang panahon ng mga biyaya. Magtiwala. Tanggapin. Lumakad ng may katiyakan na ang iyong intuition ay hindi nagkakamali at ganoon din ang universo na nagpoprotekta sa iyo. Nagsisimula na ngayon ang iyong bagong kabanata.